Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, kasparing partner nyo sa usapang pro boxing. Dito handog ko sa inyo diretsong opinyon, walang halong sarswela o mga theatrics o clickbait titles or videos. At ngayon, ating pong pasadahan, fast break, post-fight analysis sa nangyaring laban sa pagitan ni IBF Heavyweight Champion Daniel Dubois ng Inglaterra kontra sa kanyang kapwa Britannian fighter na si Anthony Joshua. Nanalo po by 5th round knockout itong si Daniel Dubois para ma-retain ang IBF Heavyweight Championship. Pag-usapan natin dalawang aspeto. Bakit nag-self-destruct itong si Anthony Joshua, who was the heavy favorite going into this fight? At ano naman ang naghihintay na kapalaran para kay IBF champion Daniel Dubois? Pwede ba natin siyang ikonsidera na lehitimong World Heavyweight Champion? Yan po ating pag-uusapan dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan para sa ating express post-fight analysis sa nangyaring laban sa pagitan ni IBF Heavyweight Champion Daniel Dubois at challenger Anthony Joshua. Nanalo po by 5th round knockout itong si Dubois kontra kay Anthony Joshua. We're talking total domination mga kaibigan. Rounds 1, 3, and 4, bagsak itong si Anthony Joshua. Meron pang knockdown na hindi na credit hindi na nakita ng referee sa kanyang kalituhan. Now, round number 5, that was a classic ending sapagkat nagkaroon ng Hail Mary o last-ditch effort. Isang desperate attack ang nilaunch ni Anthony Joshua. Tumama siya ng malakas na kanan. The same right hand that had knocked out the likes of Francis Ngannou. Pero kinaya ni Dubois ang nasabing suntok. Habang papapasok itong si Anthony Joshua, tumaatake, na-counteran siya ni Dubois and wipe out in round number 5 itong si Anthony Joshua. Ano ang nangyari dito kay Anthony Joshua sapagkat heavy favorite po siya sa labang ito? At age 34 mga kaibigan, Anthony Joshua was looking to win the World Heavyweight title for the 3rd time. Kung tinalo niya itong si Dubois, magiging 3-time heavyweight champion siya. He will be able to duplicate or match yung accomplishment ng the greatest of all time, Muhammad Ali. Remember, Joshua was heavyweight champion in 2016. Okay, na-unify niya ang belt kontra kay Vladimir Klitschko. In my opinion, it was his greatest fight. But natalo siya in 2019 kontra kay Andy Ruiz. Now, in a rematch, nakuha niya ang corona ulit kay Andy Ruiz. But later on, a few years later, tinalo naman siya ni Alexander Usyk. And in a rematch against Alexander Usyk in 2022, talo ulit si Anthony Joshua. So kung nanalo siya kay Dubois, 3-time heavyweight champion sana itong si Anthony Joshua. Alam nyo, simple lang ang problema ni Anthony Joshua. And this is what I've always believed, He was exposed doon sa kanyang pagkatalo kay Andy Ruiz in 2019. Pag tinignan mo si Joshua, ang laki ng katawan. Talagang ang lakas sumuntok, Pero yung kanyang psyche, mentally, he's weak. Mentally, he is very fragile. Masaktan mo, makanti mo ng konti, he disassembles. Nawawala na ang kanyang focus. Yan ang nangyari kay Andy Ruiz. Kay Andy Ruiz. Na-knockdown siya, heavy favorite siya, he did not know what to do, nag-self-destruct siya. And of course, people are saying, di ba't nakarecover naman siya? Ninakot pa nga niya si Francis Ngannou. But Ngannou is not a legit full-time pro boxer. People are saying, pero tek muna, attorney, Ngannou went the entire distance against Tyson Fury. Tyson Fury did not even take that fight seriously. He did not even train for that fight. Joshua trained for it and he needed only a few rounds. But just the same, mga kaibigan, sabi nga po natin, look back, Andy Ruiz na-expose siya. Yung rematch kay Alexander Usyk, kung saan talaga nagkaroon siya ng total mental breakdown, kung ano kanya pinagsasabi after the fight, when he was decisively beaten. So, this was the baggage na dala ni Anthony Joshua kontra kay Daniel Dubois. Because people are saying na kapag tininan mo ang kanyang figura, mala Incredible Hulk ang kanyang physical size. Pero sabi nga natin, mentally weak. And again, this was exposed in the fight against Daniel Dubois. Similar dun sa nangyari dito kay Andy Ruiz. Nung matangmaan si Joshua, nasaktan si Joshua, he did not know what to do. At lalo pag sumama ang kanyang performance, he was holding his head down.
exposed sa mga wicked right straights ni Daniel Dubois. So, ito ang importante po kasi sa boxing eh. Hindi lamang kailangan physical preparation, kailangan mental preparation. Alam niyo ba nung kapalahunan ni Ken Norton, dating heavyweight champion, kumukuha pa siya ng psychiatrist, psychologist, lahat ng pwedeng ma-enhance ang kanyang mental capacity, nagkukonsulta siya because paniwala ni Ken Norton, di lamang kailangan malaki katawan ko, kailangan mentally ako ay ready rin. Ganyan din in the case of Mike Tyson. He sought professional help para ma-strengthen ang kanyang pag-iisip, yung kanyang mental focus at mental toughness, sabi nga ni Mike Tyson. So, importante po yan mga kaibigan na ang preparation sa boxing ay dalawang anggulo, hindi lamang physical, kung hindi mental. At ngayon, pag-usapan naman natin sa ating susunod na chapter, itong kinakaharap ni Daniel Dubois. Pwede ba siyang ikonsidera na lehitimong heavyweight champion? Alamin natin. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ang IBF heavyweight champion na si Daniel Dubois. No question about it. Talagang klaradong-klarado ang panalo ni Dubois, 5th round knockout of Anthony Joshua. Ano ang mga naging susi sa kanyang pagkakapanalo? Number 1, the obvious reasons. Dumadagundong yung mga suntok niya, hindi kinaya ni Anthony Joshua. But the second, and perhaps even the most important reason in my opinion, mga kaibigan, dig deeper. Going into this fight, mentally tough itong si Daniel Dubois. Bagay na hindi na-achieve ni Anthony Joshua, that kind of mental toughness. In fact, that mental toughness allowed Dubois to quickly hold together nung siya masaktan ng kanan sa 5th round. He knew what to do. Lumapit si Joshua, akala tapos na, kumounter siya ng maayos. Paano naging mentally tough itong si Daniel Dubois? Remember, in 2020, mga kaibigan, natalo siya kay Joy Joyce. Sa laban na sinabi ng marami na siya umayaw. People were saying Dubois quit in that fight against Joyce sapagkat he took the knee, ayaw na. Pero mga kaibigan, he actually sustained a legitimate injury in that fight. At nagkaroon siya ng threatening eye injury. So minabuti ni Dubois na okay, I will live to fight for another day kaysa naman ako magkaroon ng permanent eye injury. But he was called a quitter in that fight mga kaibigan. Pero si Dubois, who could have easily crumbled mentally like Anthony Joshua, ay nagpursige pa rin itong si Dubois. And then came that fight in 2023 against Alexander Usyk. Usyk is the recognized best heavyweight fighter right now. And Dubois held his own. In fact, many thought he knocked out Usyk with that body punch na hanggang ngayon ay pinag-uusapan mga kaibigan. Natalo siya, but Dubois was able to convince himself that I can hold my ground against the best heavyweight fighter in the world in Usyk. So, later on mga kaibigan, he was crowned IBF heavyweight champion by virtue of two things. Number 1, yung panalo ni Dubois kay Filip Hrgovic, and then yung desisyon ni Usyk na i-relinquish o i-give up na ang IBF heavyweight championship to pursue the December rematch with Tyson Fury. So, na-promote to IBF heavyweight champion si Daniel Dubois by June sapagkat iniwan na ni Usyk ang IBF heavyweight throne. Ito ang dahilan kung bakit siya ang defending champion kontra kay Anthony Joshua. So nakita nyo mga kaibigan ang kahalagahan ng mental toughness. Focus si Dubois kontra kay Anthony Joshua because nakarecover na siya mentally doon kay Joy Joyce at nakumbinsi niya ang sarili niya that he can compete against the best when he held his own against Alexander Usyk. Pero mga kaibigan, hindi pa natin pwedeng ikonsidera na lehitimong champion si Dubois. Bakit? Sapagkat pinick up lang niya sa basurahan ang titulong itinapon doon ni Alexander Usyk. That belt was owned by Usyk. Ang problema sa IBF, ayaw nilang isanction ang rematch between Usyk and Fury. Ang gusto nila, labanan nyo yung number 1 contender namin na si Hrgovic na later on ay tinalo ni Daniel Dubois. Sabi ni Usyk, mas malaki kikitain ko dito kay Tyson Fury. Sa inyo na yan, yung IBF belt na yan. Dito mga kaibigan, sa ating pag-analisa, papasok yung tinatawag nating lineal championship status ni Usyk. Ibig sabihin, si Usyk ang kahuli-hulihang most dominant
heavyweight champion sapagkat lahat ng belts hawak niya. WBA, WBC, WBO, IBF. Yung IBF, tinapon lang niya sa basura. He was never beaten as champion. Kaya ang lineal, mga kaibigan, if you will create a line, lineal line, kung sino talagang may hawak yan, yan ay si Usyk. Si Usyk, sapagkat na-pick up lang yan, bakante na ni Daniel Dubois. So ito ngayon ang hamon dito kay Daniel Dubois, kailangan talunin niya si Usyk para mapatunayan na siya pa rin ang totoong heavyweight champion. Magkaroon ng legitimacy ang kanyang corona. Now, sinabi na ni Daniel Dubois na hihintay niya kung sino mananalo kay Tyson Fury at kay Alexander Usyk para sa unified heavyweight belts this coming December. So, interesado itong si Dubois. Sabi niya kung sino manalo, kung si Usyk o si Fury, ay aking kakalabanin sapagkat siyempre gusto niyang makuha all 4 belts. And by doing so, he will become undisputed heavyweight champion. Because right now, kung sino mananalo kay Usyk at kay Fury sa rematch, will be considered unified champion and lineal champion. Sapagkat ito tama. Kung matatalo si Usyk kay Fury, lilipat yung lineal status kay Tyson Fury. Mananatili naman kay Usyk kung mananalo si Usyk sa rematch. So either way, wala sa equation si Dubois. Kailangang kalabanin niya kung sino mananalo kay Fury at Usyk. This is how you become a champion. Not by picking up a belt from the trash can, but by beating the man who beat the man who beat the man. Ganun ang konsepto ng lineal championship. Bagay naman na handa si Dubois na ikangay ipursu. Yan ang maganda pag mentally tough ka na, mga kaibigan. At yan po ang ating post-fight express analysis sa nangyaring laban sa pagitan ni Daniel Dubois at ni Anthony Joshua. Still, the IBF heavyweight champion, Daniel Dubois. Grabe ang record, 22 wins, around 21 knockouts. Katakot itong mamang ito. At yan po ang buod ng Boxer Shorts, mga kaibigan. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-subscribe, pag-follow. Hindi naman po kayo obligado, mga kaibigan. We do not monetize. So, kung mag-comment, mag-like, mag-subscribe, hindi or whatever, okay lang po yon. Pero salamat po sa inyong pagtaguyod dito sa ating munting YouTube channel. Nangako ako that if you reach 100,000 subscriptions, we will try to make this a permanent thing. At pinipilit ko po yan, isinisingit ko sa ating schedule. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon ng Boxer Shorts, ako si Tony Ed Tolentino nagsasabing, walang personalan, buntalan lang.